Bang! Sorry ma'am, you have an explanation lang po sa blank pages po. Nasaan na ang angas ni Congresswoman Kimbo? Mga kababayan, alam nyo ba sa bidyong ito, umiwas si Congresswoman Stella. Stella Kimbo pala. Sa mga reporter, nang tanungin ukol sa blank items ng BICAM report. Panoorin nyo po itong buong video, mga kababayan, kung bakit siya umiwas at ano kaya ang kanyang dahilan. Nagmamadali lang siya eh. Pero yung sa blank, nagmamadali lang siya. Ay, nagmamadali lang siya. Bang! Sorry ma'am, you have an explanation lang po sa blank pages po. Nagmamadali lang po for the next event. Yeah, we Ha? were waiting yesterday ma'am. Ma'am, can you explain daw po yung an explanation po sa blank pages po. Yan po mga kababayan, nagmamadali po siya. Hindi niya masagot ang tanong ng mga reporter. Dahil nga wala siya maisagot, siguro ginagawa pa nila ng paraan para malagyan ng mga numero ang mga blank items at hindi blanco, di ba? Tuloy pa rin po na ating pag-uusapan sapagkat umiinit at lalong nagiging mainit ang nagaganap na cover-up ng Malacanang, ng Kongreso dito sa una nilang binansagang fake news at ngayon kanya-kanya na po sila tila naglalaglagan. May bagong pahayag ang Malacanang na kung meron daw pong mananagot, hindi sila yun. Ang layo na po doon sa una nilang bumubulusok na pahayag na fake news daw po yung aming ipinakita ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na mga blankong bicameral conference committee report na siyang naging pundasyon at basihan ng General Appropriations Bill at siyang pinirmahan kahit ito'y unconstitutional ng Pangulo ng Pilipinas at ngayon nga po ay mainit na pinag-uusapan. Kagaya po nung nabanggit ko ng mga ilang araw na simula pa po nung Sabado nung inilahad po at nagbigay ng kanyang expose si Congressman Sid Ungab at ipinakita din ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte itong unconstitutional bicameral conference committee report na panay po blanco. Ang nakakatakot dito daang bilyong piso ng halaga ng taxpayers money. Pera po niyo yun ha, daang bilyong piso, sorry, aking pagtatama. Daang bilyong piso ng pera po ninyo ay sadyang iniwang blanco. Nagkakabuhol-buhol na po ang pagsisinungaling ng mga mambabatas. May mga ayaw magpa-interview, may mga ayaw magbigay ng kanilang katugunan at punahin po natin yung pumalit sa dating chairman ng House Appropriations Committee. Yung dyan po sa Marikina, yung ating mga kababayan dyan sa Marikina, si Congresswoman Stella Kimbo, siya po ngayon ang kinatawan o chairperson. Attorney, Stella po, Stella. Alam niyo na yon, di ba? Ang kagandahan po dito kay Attorney Vic Rodriguez, hindi pa ho yan senador. Pero kung magtrabaho talaga, mahusay. Talagang tumutulong na baguhin ang ating gobyerno. Di ba? Tama ho kayo, Attorney Vic Rodriguez. Nagkabuhol-buhol na ho sila. Hindi na ho nila alam kung anong gagawin nila. Dahil nga, booking na ho sila sa mga pinaggagawa nila. Kaya nga po wala ho makasagot dito sa mga katanungan na to sa BICAM report na bakit kung blanco. Wala hong makapagpaliwanag kahit isa sa kanila. At ito nga, pati yung mga Makabayan Black, alam na nila na blanco din talaga ang BICAM report. Nalaman din nila pero alam nila pero hindi sila nagsalita. Bakit ho ganun? So alam nyo na kung bakit. Dahil nga siguro kakampi na naging kakampi na nila itong si Bangag ngayon nagsasalita na sila ngayon. Kung hindi pa sila na-booking, talagang isisekreto nila tong ginagawa nila ng Committee on Appropriation. Siya rin po ay nakapirma doon sa mga blankong dokumento ng Bicameral Conference Committee.
Lagdipa na po ito, viral po ito sa social media, yung report din po muli ng UNTV na kung saan hinihingan siya ng pahayag at ayaw po niyang magbigay ng pahayag at dali-daling umalis, meron daw po siyang rush. Nasaan na ngayon ang angas nung chairman ng House Committee on Appropriation? Nasaan na ang angas ni Congresswoman Kimbo? Yung angas na ipinakita mo nung sinisira mo ang pagkatao ni Vice President Inday Sara Duterte. Nasaan na ang tapang mo? Nasaan na yung giliw mo, yung kisig mo? Pag nagfa-fashion show ka dyan sa Kongreso, tangan-tangan ang iyong milyong-milyong pisong halaga ng mga bag, ng mga relo. Nasaan ang tapang mo? Bakit hindi ka ngayon humarap at magpaliwanag sa sambayan ng Pilipino saan ninyo dinadala ang daan-daang bilyong pisong pera ng mamamayang Pilipino? Yan ang sagutin mo at wag mo kaming bigyan lamang ng salitang merong kang rush. Meron pa bang hindi rush dito sa ginawa ninyong pangbubudol sa mamamayang Pilipino? Atin po silang panagutin, atin silang singilin ng malinaw at katanggap-tanggap na paliwanag. Hanggang ngayon po, mag-iilang araw na mula nung expose ni Pangulong Duterte, wala pa rin po silang katanggap-tanggap at credible na paliwanag kung bakit may blanco yung Bicameral Conference Committee Final Ratified and Signed Report na siyang naging basihan, pundasyon at backbone ng General Appropriations Bill na siyang kanilang ibinigay sa Malacanang, sinumite at ipinapirma sa Pangulo ng Republika. Kaya ngayon ay tinatawag na natin itong General Appropriations Act o isa na siyang batas na unconstitutional. Bati po muna tayo kay Delia Arabit, Invalid Budget 2025, kay Dan J. Dero. Hugas kamay na sila, sir. Hugas kamay na po. Tama po yan. Kanya-kanya na silang laglagan. Inaabsuelto na nila dahan-dahan ang kanilang mga sarili. Kay Annalyn Basilio Abella, pwede ba yan sila makasuhan at makulong, attorney? Grabe ginawa nila, garapalan sa pera ng bayan. Maaari pong may managot dyan, maaari pong may makulong at meron talagang dapat makulong. Kinakailangan lang ho natin malaman, ma-establish, maimbestigahan. Sino ang nakialam? Sino? Yung merong makating kamay na nakialam at naglagay ng mga halaga diyan sa mga blankong patlang na nakapaloob sa Bicameral Conference Committee Final Report. Sino yung may makakating kamay na nakialam diyan sa Bicam Report? Bawal po iyan. Yan po'y paglabag sa ating revised penal code. Ang tawag po diyan ay falsification of legislative document. It is a crime against public interest, and what they did is unconstitutional, illegal, immoral, unlawful. Ang ginawa po nila ay isang criminal act. Pag-usapan po natin, meron pong mga media outlets na nag-request kahapon pa sa Kongreso sa mababang kapulungan ng kopya ng tinatawag nating enrolled bill. Dapat po yan, kung walang anomalous diyan sa enrolled bill, walang problemang magbigay agad. Subalit, wala pong nakakapagbigay mula diyan sa mababang kapulungan sa ating mga kapatid sa malayang pagpapahayag sa mga media ng kopya ng enrolled bill. Ayaw po nilang magbigay. Yung isa po diyan ay yung pahayagang saksi ngayon, yung tabloid na saksi ngayon. Sumulat daw po sila kahapon pa sa House of Representatives at pinareceive yan, official documented po yan. Ang sagot daw po sa kanila nung doon sa receiving section ng record section po ng House of Representatives, magpapaalam muna sa tanggapan ng speaker. Sino po ba yung speaker? Di si Martin Romualdez. Magpapaalam daw po muna kung pwedeng magbigay ng kopya. Yan po ay isang anomalous process din. Public document yan eh. Bakit kinakailangan magpaalam at humingi ng clearance kay Martin Romualdez?
Hindi naman niya perang pribado yan. Pera po ng taong bayan yan. At yan ay public document. Kitang-kita dito na patuloy na nagkakaroon ng cover-up. Tinangka po ng Malacanang magpalusot. Ang problema, maliho kasi yung pasok ng Malacanang. Agad-agad nagsabi na fake news. Agad-agad nagsabing malicious. Agad-agad nagsabing kriminal. Ito ngayon ang tugon namin sa inyo. Nakita nyo na siguro by now yung sinasabi naming kopya na blankong vice scam committee report, yung pirmado ng mga mambabata, Senado at mababang kapulungan. Pirmado nila yan, blanco-blanco. At hindi po pwedeng baliwalain ito, mga kababayan. Sapagkat 13 pages yung naipon po ni Congressman Sid Ungab. Tama po yan, si Congressman Sid Ungab po ang maisog na naglabas ng kopya ng Vice Cam report. Ito po ay kasama namin si Pangulong Duterte na maisog ding nagpahayag na ito ay bawal, ito'y illegal, ito'y unlawful, ito'y criminal, ito ay unconstitutional. So, ayan po mga kababayan, ano po masasabi nyo sa balitang ito? Mag-comment lang po at mag-like at share sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.